Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pinakabagong adventure scooter na nilabas ng Kymco Philippines at ito nga po ay ang Dink R150. Gaano nga ba kaganda ang adventure scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito ang pinakabagong Kymco Dink R150 at ito po yung kanilang entry pagdating po sa kanilang adventure scooter. Well, wag na nating patagalin dahil talagang napakaganda ng pagkakadisenyo ng kanilang adventure scooter. Well, dito sa harap, agaw pansin agad dito pong kanyang headlight. Dahil kung inyong mapapansin, no, naka-emboss to at saka mahaba. And then pag ating sinilip pa yun, no, nagkaroon po siya rito ng tatlong partition. Well, nagkaroon po siya dyan ng high beam and low beam. Well, bukod dyan, para sa akin, very unique yung pagkakaroon niya rito ng napakalapad at napakalaking daytime running light. No? Parang payaso na nagkaroon ng tears of joy. Well, bukod dyan, agaw pansin din itong kanyang front-facing cover dito. Dahil kung inyong makikita, para siyang tuka. No? Tuka ng itik. Well, parang nagkaroon siya ng, sabihin na lang nating robotic design, no, na version. At naka V-shape design dito sa itaas at ang color naman nito is glossy black. At ito pong kanyang visor is clear color po siya and then napakalaki rin. So hindi po ito adjustable, integrated po ito, built-in na po siya. And then syempre clear na clear siya, ang ganda ng kanyang dating. Well, dumako naman tayo rito sa itaas, no? Napaka-brusko rin ng pagkaka-design. Ayan, no? Medyo may katulisan rin. At the same time, nagkaroon siya ng dual tone color combination. So meron po tayo ritong blue color along with glossy black. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang side cover. Yun, no, napaka-muscular ng kanyang pagkaka-design, no? Naka-emboss tong part na to hanggang rito parang muscle. Nagkaroon dito ng mga deep lines, oh. And then may makikita po tayo rito na nakalagay is 150 in white color. So 150 cubic centimeter po itong ating Kymco Adventure Scooter. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang front fender. Ayan, no? Parang metallic blue yung dating nitong kanyang color. Well, napaka-cute din nitong kanyang front fender. And then matulis din yung kanyang pagkaka-design. At dito may makikita po tayo rito na emblem, Hindi po siya decal, emblem po siya. So nakalagay rito is TCS, also known as traction control system. Well, ang advantage naman po niyan pagdating sa mga madudulas na daan, well, ito pong ating Kymco Adventure Scooter ay mayroon po itong sensor. So once po na na-detect niya na mag-o-overlaps itong kanyang rear wheel, hahabulin niya ngayon yung ikot nitong ating gulong dito sa harapan. Para mabigyan niya po ng balance na ikot ng mga gulong, maiiwasan po natin na masemplang itong ating Adventure Scooter. Kaya talagang napakaganda ng mga motorcycle na mayroon pong traction control system. Well, dito naman po sa left and right, no, nagkaroon po siya rito ng bilog na reflector lights, which is added visibility pagdating ng gabi. At dito naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black naman po yung color. At dito naman po sa kanyang braking system, ang ganda, no? Napakakapal at saka flower design siya, kaya talagang very attractive. Along with dual path caliper na matte black. Kymco naman po yung kanyang brand. Well, dadagdag ko lang mga ka-LM, ito po palang ating Dink R150 ay equipped na po siya ng dual channel ABS. So ang kagandahan naman yan, mayroon na po siyang anti-lock braking system. Which is pag atin pong pinihit, ito pong ating front lever, preno natin sa harap or likod, ang kagandahan po niyan ay hindi po maglalak itong ating mga preno. So ang kagandahan nun, hindi mag-i-skid itong ating gulong, hindi magwawabol itong ating manobela pagdating sa mga biglaang preno. Well, nakakapagbigay po yan or additional confidence sa rider dahil nga po, wala kang inaalala na mag-lock yung mga gulong or masemplang ang inyong scooter pagdating po sa mga sudden stop. Kaya talagang napakaganda na magkaroon ka ng ABS or anti-lock braking system. Well, dumako naman po tayo rito sa mga sukat ng gulong. Dito sa harap, ito po ay mayroong 120 by 70-13. So napakakapal, no? Imagine, harap na gulong 120 na yung sukat. So talagang nakakadagdag yan ng added stable, no? And then pagdating naman po rito sa kanyang mags, wide design po siya, matte black color naman po. Well, dumako naman tayo rito sa itaas. Silipin naman natin itong kanyang
fully digital panel meter. Ang ganda rin ng design, no? Nagkaroon ng bilog sa gitna. And then mayroon po siyang left and right. And then dito may makikita po tayo rito na light indicators. At dito naman po yung kanyang mga screen display. Well, dumako naman tayo rito sa mga button. May makikita po tayo rito sa kaliwa na TCS. May passing switch na rin po siya. Ito po yung kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Nandito naman po itong kanyang rear brake. Well, may nakita tayo ritong number. So, pwede po siyang i-adjust. Depende po sa driver. Kung halimbawa, maliit yung kamay mo or mahaba, pwede mo siyang i-adjust para very comfortable yung inyong paggamit nitong kanyang lever. Well, dito naman po sa kabila, nandito naman itong kanyang button selector and then yung mode para naman po rito sa ating digital display. Sa ibaba, mayroon po siyang engine kill switch. Well, ginagamit naman yan pagdating po sa mga error or engine problem. At dito naman po sa ibaba, nandito naman po itong kanyang electric starter at ang kanyang front brake. Ganon din, meron din po siyang adjuster. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang handlebar cover. Ayan, matte black po yung color. Parang nagkaroon po siya rito ng skin ng dragon, no? Yung pagkaka-design. Ewan ko kung nakikita sa ating camera. At dito sa gitna, itong part na to, no, itong naka-emboss na to, na black color, pag binuksan po natin yan, ayan, mayroon na po siyang integrated na USB charging port. So, napaka-exciting, no? Napakadaming features na makikita dito sa Dink R150. Well, ito pong kanyang USB charging port, ginagamit naman po natin yan pagdating sa mga long rides driving situation. No, nating to worry about kapag nalobat yung ating mga mobile phone dahil pwede po natin silang i-recharge anytime, anywhere. So, yun ang kagandahan at advantage ng mayroong built-in na USB charging port. Well, dumako naman tayo sa kanyang ignition. Ito po ay equipped with all-in-one keyless system. Dahil nga po, makikita natin dito, included na po rito yung kanyang fuel tank opener at saka yung kanyang seat opener. Kaya tinawag siya na keyless all-in-one. At dito naman po sa side na to, nandito naman itong kanyang front pocket. So may door dito, push lang po natin, buksan natin. Ayan, medyo malalim din po siya. So kasyang-kasya rito yung mga gloves natin. Well, punta naman tayo rito sa kabila. Nandito naman po itong kanyang fuel tiff. Well, anyway, mga ka-LM, ito po palang ating Qumco Dink R150 ay mayroon pong 10.7 liters na fuel tank capacity. Imagine that, mga ka-LM, napakalayo na ng mapupuntahan mo nun. At pwede po siyang tumakbo ng around 400 kilometers away. So, ganun kalayo yung kaya niyang takbuhin sa kanyang fuel tank capacity na 10.7 liters. Well, bubuksan natin para makita nyo. Yun, no? Very accessible na rin. Yun yung advantage nito. So, kung halimbawa malayo yung biyahe mo, pag ikaw po ay magpapagas, di mo na po kailangang bumaba sa yung pagkakaupo dahil nandirito na siya sa harapan. Kaya less hassle-free na rin. Well, close na po natin. Dumako naman po tayo rito sa kanyang footrest. Yun, no? Ang ganda rin. Anti-slip po yung pagkaka-design. And then, nagkaroon pa po siya rito ng footrest extension. Well, susubukan naman nating sakyan para makita natin kung maluwag nga ba. Yun, saktong-sakto, no? Yung ating paa rito, meron pang kunting space. At the same time, kung halimbawa nasa malalayong biyahe kayo, long rides, no? Nangangalay na yung inyong mga paa, pwede po tayong mag-cruising style, ayan, no? Least fatigue pagdating sa mga malalayong biyahe. Kaya ang ganda talaga ng pagkaka-design nitong kanilang adventure scooter dahil maski ito pong kanyang footrest extension, saktong-sakto yung ating paa, ayan, no? Napakaganda talaga niya. Well, baba naman po tayo. Dumako naman po tayo rito sa ibaba. Nandito naman po itong kanyang side stand. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Well, pag ganyan po na naka-engage yung kanyang side stand, hindi na po mag-o-operate or magta-turn on itong ating scooter. So sa ganung paraan, maiiwasan po nating madisgrasya na dulot ng side stand. And then napansin ko lang, nagkaroon pa po pala na dito ng color blue, and then nakaimbus tong part na to. So maskulado yung kanyang dating. Nandito naman po yung kanyang center stand. At ang kagandahan niyan, mga ka-LM, ang cute din nung positioning nitong kanyang pillion step para sa ating back rider. Dahil ang ginagawa po nito, click lang po to. So ayan, click natin, lalabas na po siya, babalik lang po natin siya. So naglalak na po siya, no? Very unique ko yung kanyang pagkaka-design, and then yung ginamit po nila dito is cast iron na silver color, not fadable. O, di ba? O. At dito naman po sa kanyang side cover, ayan, o, nagkaroon ng two-tone color combination. So maskulado tong part na to, no? Naka-emboss lahat. At may makikita po tayo rito na emblem. So silipin natin, yun, no? Napakaganda. Dink R. Ayan, no? 3D emblem po yan na naka-emboss. So ang color naman po niyan is dark silver.
Napaka-flawless ng dating. Well, pagdating naman po rito sa kanyang engine design, yan o. So, matte black color yung kanyang engine cover. May naka-intact po rito na Kymco. At sa itaas, napakahaba rin ng pagkakadisenyo nitong kanyang air filter. Nagkaroon ng windlet dito. Well, napaka-cute. At the same time, very attractive. Napakalaki nitong kanyang engine design. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang rear suspension. Ito po ay equipped with dual shock absorber. Ayan o, kaya talagang more reliable po ito pagdating sa mga bouncing performance dahil balance po yung kaya niyang ihatid. At black color naman po na glossy yung kanilang ginamit sa kanyang coil spring. At dumako naman po tayo rito sa itaas. Ang lapad din pala nitong kanyang integrated na grab bar, no? Ayan o, nagkaroon po siya ng dalawang brace dito. Medyo matulis din yung kanyang pagkaka-design. So glossy black naman po yung kanyang color. Ngayon naman ay silipin natin itong kanyang napakalapad. No, ang lapad po nitong kanyang taillight. Ayan oh. So nagkaroon pa ng very thick, napakakapal na daytime running light dito. Very attractive talaga siya. Ang daming LED lights rito, and then medyo pointed din yung pagkaka-design dito po sa itaas nitong kanyang tail light. Well, dito naman po sa left and right, nandito naman po yung kanyang turn signals. So yun lang, naka-pop up, no? So iwasan na lang po natin na ito po ay maisagi sa mga matitigas na bagay dahil maaari po itong mabali. Well, itong part na to na naka-emboss, ayun, no? Ang ganda rin pagkaka-design, no? Parang robotic yung kanyang accent. Well, pag sinilip natin, nandito po itong kanyang plate light. At ito pong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. At sa ibaba, may added reflector lights. Well, mapunta naman po tayo dito sa kanyang rear braking system. Ayan o. Equip po ito ng single rotor disc brake na bilog. Along with 2-pot caliper. Ayan o, Kymco brand. So matte black din po yung color. At pagdating naman po sa mags, ayan o, may nakalagay pa ritong bakal o. No, napakaganda, parang talagang premium na premium yung kanyang dating. Glossy black po itong kanyang white type na mags. At ang sukat ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 130/70-13. Yun, napakakapal talaga. Talagang adventure scooter, no? At the same time, ang kagandahan niyan, Maxxis na rin yung kanyang brand. Kaya talagang more reliable yung mga gulong na yan. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang stock pipe. Yun, no, napakalapad din itong kanyang head protection guard, no? Nagkaroon din siya rito ng hawakan na parang machine gun. At yung tip niya is matte black lang din po siya. So, classic type yung dating ng kanyang stock pipe. Well, dumako naman po tayo rito sa itaas. Silipin naman natin itong kanyang upuan. So, yung kanyang upuan, mga ka-LM, mayroon pa kasi siyang plastic, di natin pwedeng tanggalin. So, nagkaroon naman po siya rito ng two-tone color combination. Kasi dito po sa gitna hanggang rito sa itaas, kung hindi ako nagkakamali, is gray po yung kanyang color. And then, nagkaroon po ng matte black rito po sa gilid-gilid hanggang rito po sa ibaba. And then, may napansin lang ako, mga ka-LM, may nakalagay rito, max loaded is 3 kg. So, nagkaroon po pala siya rito ng utility hook. Kaya, no, very unique talaga, no? So, dito ko lang nakita yan, under the seat, nagkaroon po siya rito ng pwedeng pagsabitan, at nakalagay pa talaga dyan, may reminder na 3 kg yung kanyang maximum capacity na pwedeng i-handle or i-carry. Well, napakalambot naman po nitong kanyang upuan at premium yung kanyang stitches, no? Napakaganda yung kanya pong pagkakatahi, ayan o, durable. Well, buksan naman natin para masilip naman po natin itong kanyang underseat compartment. Well, pumunta lang tayo rito sa kanyang navigation knob. Lagay lang po natin siya rito sa seat opener. Yun, so nag-click na po siya. Buksan natin. Yun, oh, napakaluwag nitong kanyang underseat compartment, no? Talagang para dun sa mga kababayan natin na mahilig mag-adventure, napakarami niyong pwedeng ilagay rito ng mga personal belongings, no? So, talagang saktong-sakto, adventure na adventure. Kasi talagang pang-adventure talaga yung kanyang underseat compartment. Napakarami nating pwedeng ilagay dyan ng mga personal belongings. Well, masasabi ko lang, overall, pagdating sa kanyang physical appearance, specs and features, masasabi ko na number 1 itong kanilang Kymco Dink R150. At the same time, napaka-forma talaga. At ang atin pong pinakabagong Kymco Dink R150 ay mayroon pong 783mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya talagang masasabi ko na talagang very comfortable ito para sa tulad ko na 5'6" in height.
At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong pinakabagong adventure scooter ng Kymco na Dink R ay meron pong 150 cubic centimeter engine displacement, naka-overhead cam 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.2 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.2 Nm at 6,500 RPM. At may bigat po itong 148 kg. At ang presyo po ng ating Kymco Dink R150 ay nagkakahalaga po ng 152,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 22,935 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,820 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabagong Dink R150, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Kymco, Arellano Street, Dagupan City, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyo pong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po dun sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.